ituturo po sa inyo yung pinaka-tutorial kung paano tayo magsa-sign up. Alright mga guys, so ang hinihingi po ni Paymaya na dapat po nating i-provide sa pagsa-sign up po natin sa kanya is kailangan tama yung ating first name, even yung last name po natin. Kailangan nating mag-provide ng mobile number na never pa pong nagamit sa sign up sa Paymaya. You can use unique password at yung email address po natin is optional. It means pwede po siyang ilagay o kaya hindi. But I suggest for security purposes, maglagay na po kayo ng inyong email address. So kapag na-provide na po natin ang lahat ng hinihingi ni Paymaya, i-click lang po natin yung continue. So kapag click po natin yung continue is lilitaw yung next page which is data privacy policy. At ang gagawin lang po natin dito is you have to read yung terms and condition as well as yung privacy policy ng company. At kapag okay na po kayo doon is i-click lang po natin yung agree. Pagka-click po ng agree, tayo ay mapupunta sa next page which is yung pag-check natin ng agreement form kay Paymaya. So gagawin lang po natin is i-click lang po natin yung lahat ng mga checkboxes na makita dito. It means tayo ay nag-agree sa lahat ng mga policies and data privacy ni Paymaya. And after that, i-click lang po natin yung next para tayo ay makadako sa next page. And then, ang gagawin po, using the cellphone number na ating pin-provide kay Paymaya na ating ni-register earlier is magpapadala siya ng OTP or one-time PIN or one-time password. Kapag na-receive po natin yung one-time password or one-time PIN is i-input lamang natin dito. Sometimes automated po yung pag-input ni Paymaya. At kapag na-input na po natin siya, i-click lang po natin yung proceed. And then, darako tayo doon sa next page which is yung pag-input natin ng ating referral code. Sa mga bagong register lang po sa Paymaya, in order for us to claim that 100 pesos voucher is kinakailangan po natin ng invitation code. So, ang ating invitation code po, it is an optional kung gusto po ninyong gamitin o hindi ang ating referral code, or you can comment your referral code on the comment box below kung matagal na po ay gumagamit ng Paymaya para magamit po ng ibang mga makakapanood ng ating video. Okay, so kapag nakapaglagay na po kayo ng inyong invitation code, is-click lang po natin yung submit invite code and then mapupunta tayo doon sa next page ng application. So here, mapapansin po natin yung option na kinakailangan po nating mag-cash in, which is still optional din po siya. Pwede po siyang gawin later on or you can cash in right now habang nagre-register kayo using your Paymaya. Now, kapag tayo po ay nakapag-cash in na or whatever or optional, pwedeng gawin po yon later, is mapupunta na po tayo doon sa pinaka main page or main dashboard ng application ni Paymaya. Okay? So, ang kinakailangan po natin, which is mahalaga po yung part na ito, kinakailangan po natin mag-upgrade ng account. Ba't po natin kinakailangan na mag-upgrade ng account? Bakit po? Kasi kapag hindi po tayo nag-upgrade ng account, ang mangyayari po noon is hindi po natin makikita yung ating referral code. Bakit po mahalaga yung referral code? Yung referral code po is pwede po natin gamitin na i-share sa mga kaibigan po natin. At kapag sila po ay nag-sign up using our referral code is pareho po tayong makakuha ng 100 pesos. So as many as friend that you can refer using Paymaya is katumbas nun is bawat individual na ma-refer po ninyo is 100 pesos worth of voucher. Pero pag hindi po ninyo in-upgrade ang inyong Paymaya account is hindi kayo makakuha ng inyong referral code. So paano po ba tayo makapag-upgrade ng ating account dito sa Paymaya? Okay, so gagawin lang po natin is i-click lang po natin itong avatar. Let us say avatar or icon ng tao doon sa left side ng Paymaya application. Kapag kinlik po natin yan mga guys, is ipapakita niya yung next part ng page. So dito, ipapakita ng Paymaya yung option
para tayo ay makapag-upgrade ng ating account. So, upgrade my account. Kapag pinindot po natin or kinlik po natin yung upgrade my account, pupunta tayo doon sa next page. Ang gagawin lang po natin dito mga guys is babasahin lang po natin siya at ipapakita dito ni Paymaya yung benefits, yung advantage ng isang updated or upgraded account sa pag-sign up natin. Ano yon? You can send money to other Paymaya users. You can withdraw from any BancNet ATMs here and abroad through the physical card. And number is monthly limit from 50,000 to 100,000. So yun ang benefits na binibigay po ni Paymaya sa mga nag-a-upgrade ng kanilang account using their services. So kapag nabasa po natin yan, i-click lang po natin yung next para tayo ay makapunta doon sa next part ng ating application. So here is makita po natin yung complete information regarding sa kung ano yung dapat nating input. And then we have to prepare yung valid ID po natin. At ang kagandahan po, ang Paymaya po is open for people below 18 years old. So ang requirements lang po ni Paymaya for the people under 18 years old or sa mga estudyante is they have their birth certificate that was issued by PSA. Okay? And then kailangan po nilang mag-download ng download form na kailangang i-sign ng kanilang mga magulang. And then you can check yung list ng mga ID na pwede po doon sa mga students or below 18 years old. So kapag okay na po tayo dyan, i-click lang po natin yung next. So here in this part is ipoprovide lang po natin mga guys yung hinihingi once again ni Paymaya. Kailangan natin i-provide yung ating first name which is already input na po because of our earlier part ng ating pag-sign up. Yung middle name natin still optional, and then yung last name, and then the nationality, date of birth, kasama yung ating place of birth. Next is, kailangan din po natin i-provide yung ating work or our source of income. Okay, yan po siya, work or the source of income, and even the nature of our work. Okay, so yun po dapat natin i-provide, and then kapag okay na, na-input na po natin ang lahat ng yan, i-click lang po natin yung next. So, in this part is, i-provide lang po natin sa company yung ating present address. And then you can use by checking the checkbox na gagamitin mo yung address na yung i-input dito as your present address. Ano po ba yon? Kasama po dito yung ating house number, additional address information which is optional, yung barangay po natin, city, state, and province, kasama yung ating zip code. So yan po ang kinakailangan. And then next part is ito po yung mga available or yung mga required IDs na pwede po nating ipasa kay Paymaya. Ano po ba ang mga iyon? Kailangan po nating i-provide yung ating driver's license, isa sa mga options, yung government office which is it is a digitized with photo. Pangatlo is integrated bar of the Philippines ID and BI clearance, passport, PhilSys ID or yung ating national ID, postal ID, tsaka yung ating PRC. Kasama yung ating SSS ID with photo at yung ating UMAID ID. Okay, so yan po yung mga ID na hinihingi po ni Paymaya. Next part is, pwede po tayo mag-provide ng secondary ID which is yung ating PhilHealth na pwede po sa Paymaya, yung police clearance, senior citizen card, at saka yung ating voter's ID. Okay? Now, in this part is ipipresent naman po natin kay Paymaya yung ating information doon sa ating identification card or yung ating ID. So, una is kapag kinlik po natin itong ID type is ilalagay natin or pipiliin natin sa mga options kung ano yung klase ng ID na ating ipipresent. Example, NBI or SSS ID, UMID ID, or voter's ID. Yun po yung ating pipiliin. At dun sa next part po ay meron siyang option na kailangan po natin ilagay yung number ng ID as well as the expiration date.
And last part ng ating pag-apply kay Paymaya is kailangan po nating mag-record. Okay? Itatap lang po natin yung record video. Doon sa record video, yun po yung pinaka-selfie po natin. At hinihingi po ni Paymaya na kailangan tayo ay tumango doon o ay inod natin yung ating ulo from left to right para sa kanyang malinaw na pag-apply natin. So, iyon po ang ating kinakailangan sa pag-apply sa Paymaya. And just after 2 to 5 minutes is mag-text si Paymaya sa inyo kung successful yung inyong application. So, kapag successful ang inyong application is automatically, just after 2 to 5 minutes is ipapadala po ni Paymaya yung ating reward na 100 pesos worth of voucher. Which is, ito po yung text sa akin ni Paymaya that I received a 100 pesos worth of voucher, and this reward is by referring a friend. Kasi po matagal na akong gumagamit ng Paymaya, so I referred a new user for Paymaya. That's why I received 100 pesos. Now, ito yung next question. Saan po ba natin makikita yung ating 100 pesos worth of voucher sa ating Paymaya? Okay, ang gagawin lang po natin is i-open natin yung ating Paymaya application at ipapakita ko po sa inyo na dumating po yung ating voucher. Alright, so bali guys, dito sa pinaka main dashboard ng ating Paymaya application, mapapansin po ninyo, loading pa rin siya. But in order for us to see yung ating available voucher, is ang gagawin lang po natin is i-click lang po natin yung voucher. Ito po siya, doon sa bandang side part ng ating screen, bandang kanan, sa bandang gitna. So, yun po siya, voucher. And kapag click po natin yan mga guys, ipapakita niya yung available voucher natin. So, here, mapapansin po nyo, ang sabi niya, you have received a 100 pesos worth of voucher sa Paymaya by referring a friend. And then yung ating voucher po is valid until December 7, 2021. So ang mahalaga po by referring a friend is we are able to receive at least 100 pesos worth of voucher na pwede po nating pambili ng load. So on my next video guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano po natin pwede magamit itong voucher natin sa Paymaya. I hope ito po ay nakatulong sa inyo para kayo ay maka-earn ng at least 100 pesos per individual na to sign up using Paymaya. Once again, thank you very much guys for watching. Ingat kayo, stay safe, and God bless you.